Siya si Wang Bin. Hindi lang isa sa pinakamatalinong estudyante sa kanilang eskwelahan kundi kilala rin bilang charismatic na binata. Dahil dito, itinuturing siyang lady killer ng campus, halos lahat ng babae ay humahanga at nahuhulog sa kanya. At tuwing exam, walang kupas si Wang Bin, siya pa rin ang laging nangunguna. Kaya naman halos maghabulan ang mga babae para mapansin lang siya. Si Wang Bin, number 1 na naman. Wang Bin, pwede ba kitang ligawan? Pero kahit gaano pa karaming babae ang humahanga sa kanya, isa lang ang laman ng puso ni Wang Bin. Sorry kasi may minamahal na ako, sagot niya. At agad niyang ipinakita ang larawan ng nag-iisang babae para sa kanya, si Zhou Chen. Sa eskwelahan, may isang babae na tinitingala ng lahat. Si Zhou Chen, ang campus belle, ang pangarap ng halos lahat ng lalaki. Pero para kay Wang Bin, siya ang nag-iisang babae na mahal niya. Akala ng lahat panalo na si Wang Bin sa buhay. Pero ang hindi nila alam, todo kayod siya para lang mapanatili ang relasyon nila ni Zhou Chen. At dahil gipit sa pera, napilitan siyang maghanap ng trabaho kahit pa maging tagalinis lang ng Cub-Eta. Magaling si Wang Bin sa klase pero hindi ganoon kaganda ang pinagmulan niya. Para kumita, kahit anong trabaho papasukin niya, mag-tutor, mag-waiter o kahit simpleng utusan. Pero kahit anong kayod, hirap pa rin siyang tustusan ang magastos na buhay ng nobya niyang si Zhou Chen. Kung ang babae gaganda at mag-aayos para sa lalaking mahal niya, si Wang Bin naman, kahit malugi at maubos ang ipon, gagawin ang lahat para lang mapasaya si Zhou Chen. Kaya kahit kabado at pawisan, sagot niya palagi, bilhin mo na lahat ng gusto mo. At ayun na nga, kahit tagaktak na ang pawis ni Wang Bin, hindi siya makatanggi. Kahit anong hiling ni Zhou Chen, sagot niya lahat. Masaya naman ang dalaga. Han, you make me so happy. Sa ibang pagkakataon, habang abala siya sa isang laro, isang kakaibang mensahe ang lumabas sa screen. Congratulations! You're the fastest player to clear the test and the one with the most resources collected. You are invited to enter the post-apocalyptic world. Nagulat si Wang Bin. Post-apocalyptic world. Easter egg lang ba ito? Pero kasunod nito, lumabas ang babala, kapag pumasok ka, maaaring mawala ang buhay mo. At kapag namatay ka roon, hindi ka na makakabalik. Napaisip siya. Kung mamamatay ako, wala na. Pero kung makaligtas ako, mas marami akong mapapakinabang. At dahil sanay siyang mabilis matapos ang laro, ngumisi siya. Paano ko tatanggihan to? Pinindot niya ang yes. Tahimik. Wala siyang naramdaman na kakaiba. Napamura pa siya, wala namang nangyari. Naloko pa ako. Pero maya-maya, isang tunog ang bumungad, ding-dong. Kasunod nito, boses ng system, congratulations on the right choice. System binding complete. Lumabas ang mga patakaran, kapag namatay sa loob, hindi na makakabalik, kailangan mabuhay ng 7 araw bago makauwi, ration ng oras, 1 araw dito, 7 araw doon, pwedeng magdala ng non-living things, walang batas, tanging kaligtasan lamang. At sa huli, the post-apocalyptic world will open in 4 hours. Prepare yourself. Napangisi si Wang Bin. Tama nga, pwede kong dalhin ang mga bagay mula sa loob pabalik sa tunay na mundo. Hanggat nabubuhay ako, hindi ako mauubusan ng yaman. May 4 na oras siya para maghanda. Kaya agad niyang binuo ang listahan, pagkain, tubig, backpack, kettle, flashlight, shovel, stun baton. Pero pagtingin sa wallet, wala na siyang pera. Naku, naubos sa date. Makikita ang 2 lalaki, abala ang mga ito sa paglalaro, nag-aasaran patungkol sa pastahan ng instant noodles. Bigla bumukas ang pinto, nagulat ang 2 na sino naman ang pupunta ng ganoon oras ng gabi, at pagkakita nila si Wang Bin pala ito, nagulat sila. Oy, Wang Bin! Ang bihira mo naman dito. Agad siyang biniro, baka pinalayas ka ni Zhou Chen. Medyo nahihiya pero nagtanong si Wang Bin kung pwede siyang makahiram ng pera. Nagkatinginan ang 2 at iniabot ang kaya nilang maibigay. Ito lang meron kami. Kung wag mong ubusin lahat kay Zhou Chen, mas mabuti na i-treat mo din ang sarili mo. Napatanong si Wang Bin na paano naman kayo. Sabay tulak sa kanya, sige na, gamitin mo yan. Gets ka namin. Kumuha ka na ng room. Wag mo siyang paghintayin. Sabay napasabi si Wang Bin na hindi para doon sa iniisip niyo ta. Bumalik ang 2 sa labanan ng instant noodles fight. Napaiyak si Wang Bin. Mahigpit niyang hinawakan ang pera. Mga bubuk, pagbabalik ko mula sa post-apocalyptic world, babayaran ko to ng sobra. Nakabili siya ng supplies, compressed food, flashlight, stun baton, at shovel. Masaya niyang sabi, kompleto na. 7 araw, kakayanin ko to. Habang abala, bigla niyang naisip si Zhou Chen. Tinawagan niya ito. Hi Wang Bin, what's up? Ipinaliwanag niya na kailangan niyang magtrabaho at babalik makalipas ang 2 araw. Sagot ng dalaga, okay, I need to talk to you, pero agad niyang pinutol, nakangiti, haha, alam kong namimiss mo ako. Pwede tayo mag-uusap pagbalik ko. Sagot ni Zhou Chen na no.
Actually ay pinutol niya ito uli at sabi ng teka pagbalik ko may surpresa ako para sa'yo. Mabilis ang sagot ni Zhao Chen, alright I'll wait. Ngunit di nagtagal makikita si Zhao Chen na nakasakay sa loob ng kotse katabi ang isang misteryosong lalaki na nagtanong kung sino daw ang kausap nito. Sa sumunod na eksena inabot ng lalaki ang mga hita ni Zhao Chen. At itong si Zhao Chen naman ay tila may mapang-akit ng ngiti sa kanyang labi at halata ang kagustuhan ng mga pangyayari. At nagsalita ng cute cheeky boy. Ngunit kasabay ng ngiting iyon dama pa rin ang tensyon at misteryo sa kanyang mga mata. Para bang may tinatago siyang lihim na hindi pa nahahayag. At sa puntong iyon mabilis niyang tinakpan ang sitwasyon. Mahinahon niyang sagot, it's nobody. Simulan na natin. Sabi nito, mas tumindi pa ang tagpo. Sa loob ng mamahaling kotse si Zhao Chen at ang misteryosong lalaki ay nahulog sa apoy ng kanilang pagnanasa, isang matinding bembangan ang nagaganap sa dilim ng sasakyan. Kontra sa katahimikan ng paligid, doon umalangaw-ngaw ang tensyon at lihim na hindi dapat mabunyag. Ngunit sa kabilang banda, si Wang Bin ay napakunot ng noo. Bigla na lang naputol. Wala signal siguro, umiling siya. Wala na. Malapit na ang oras. Bigla siyang nilamon ng liwanag. Nasa ibang mundo na ba ako? Pagdilat niya, isang lumang gusali ang bumungad. Basag-basag ang mga bintana, sira ang mga pader at walang kahit anong buhay. Tahimik, malamig. Nasa loob na siya ng post-apocalyptic world. Well, siguro nandito rin ang tinatawag na mga roamers, bulong niya. Nagulat si Wang Bin sa kanyang nakita, isang malaking grupo ng mababagal na nilalang na naglalakad sa dilim. Mga bulok ang katawan, mga matang walang buhay at mga ungol na nakakapangilabot. Buti na lang, may dala akong tubig at pagkain na sapat pang 7 araw. At kung gusto ko magdala pabalik sa totoong mundo kailangan ko mag-ikot at maghanap dito sa mundong ito. Tumibay ang kanyang loob. Kailangan kong galugarin ang mundong ito. Bilang isang master gamer, oras na para gamitin ang lahat ng kaalaman ko sa survival. Tip 1, lagi mong dalhin ang pala at manatiling alerto. Tip 2, pumili ng daan na mas kaunti ang roamers at alamin ang ruta. Tip 3, iwasan silang gambling kung may ginagawa sila. Tip 4, huwag na huwag lalaban kung hindi kailangan. Tip 5, iligaw sila sa pamamagitan ng ingay. Habang sinusunod ang bawat hakbang, mas lumalim ang kanyang pagkakaunawa sa mundo. Kung ganito lang palagi, madali ko silang maloloko, bulong niya. Makukuha ko mga kayamanan at makakasurvive ako ng 7 araw makabalik sa totoong mundo. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Habang naglalakad, may malamig na pakiramdam siyang bumapang sa kanyang batok. But I've got this feeling, may sumusunod sa akin. Napalingon siya at napahigpit ng hawak sa pala. Could it be, isang intelligent variant ng roamer? Biglang sumagi sa isip niya paano kung hindi zombie kundi tao. Napakunot ang kanyang noo. Mas nakakatakot pa ang tao kaysa zombie dito. Kaya mabilis siyang nagdesisyon kahit ano pa magtatago muna ako. Habang nagtatago patuloy siyang nag-iisip mga taga dito kaya yon. O isa ring katulad kung naglakbay papunta rito. Kahit sino pa siya, isa lang ang sigurado gusto niya akong patayin at kunin lahat ng supplies ko. Tumakbo siya paakyat ng gusali, hingal at kaba ang dala. Hindi ako makakabalik sa tunay na mundo kapag namatay ako dito. Sa isip niya malinaw ang diskarte. Paganda. Isa lang ang daan paakyat. Mahirap akong hulihin pero madali kong makokontrol ang sitwasyon. At sa puntong iyon tumulo ang pawis sa kanyang pisngi ngunit nanatiling matatag ang kanyang tingin. Hindi mahalaga kung tao man siya o zombie dito, malinaw na may advantage ako. Ano pa hinihintay niya? Natakot kaya siya? Biglang nakarinig ng ingay si Wang Bin mula sa itaas kaya agad siyang tumangala. Sa unang tingin inakala niyang 2 goldfish ang nakita niya. Napausal pa siya, 2 goldfish. Ito ba ang una kong makakalaban? Nasa tamang lugar ba talaga ako? Pero nang tamaan ng liwanag, malinaw na nasalayan ni Wang Bin ang 2 malulusog na dibdib ng isang babae. Napamulagat siya at napasabi, Miss Goldfish. Agad namang sumagot ang babae, nakataas ang kilay at malamig ang tinig. Anong pinagsasasabi mo, rookie? Sabay tutok ng dagger sa kanya. Mabilis ang naging sagot ni Wang Bin puno ng kaba. Huwag mo kong patayin. Mariing tugon ng babae, ibigay mo sa akin lahat ng meron ka. Dahil kung hindi ko alam kung saan aabot ang dagger ko. Natatakot na sagot ni Wang Bin, nagkamali ka ng tao. Wala akong kahit ano dito, ganito ba sila magnakaw dito sabi niya sa isip. Tumitig ng mapanganib ang babae. Nagmamakaang maangan ka pa. Sige, bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi mo ibigay ang backpack mo, mamamatay ka. Sa isip ni Wang Bin, sinabi niya. Ang tanga ko, hindi ko man lang itinago ang supplies bago ako naglibot dito. Kung mawala yun paano ako makakasurvive? Pero buti na lang babae siya.
Siguro kaya ko siyang itumba. Time's up. Sigaw ng babae. Sabay hinawi ni Wang Bin ang dagger gamit ang kanyang pala at buong lakas na sumigaw, ikaw ang nagsimula nito. Huwag mo kong sisihin. Nagtuos ang dalawa. Subalit sa isang mabilis na sipa agad siyang natamba at napaatras. Nagulat si Wang Bin sa bilis ng kilos ng babae. Sa isang iglap na corner siya nito at ramdam niya ang malamig na talam ng dagger na halos dumadampi na sa kanyang leeg. Malamig na banta ng babae, isa pang kilos at lalagutan ko ang lalamunan mo. Gigil na sagot ni Wang Bin, wag. Meron akong mga canned meat at iba pang pagkain. Sapat para sa ating dalawa. Pwede tayong mag-team up. Sa narinig, biglang naglaway ang babae. Namutawi sa kanyang mukha ang matinding gutom. Habang nakamasid, napaisip si Wang Bin, ganito na ba talaga ang sitwasyon sa mundong ito? Isang salitang karne lang at halos mabaliw na sa gutom ang tao. Ngunit kasabay ng kanyang awa, unti-unti niyang binunot ang isang sandata mula sa bulsa sa kanyang likod ang stun baton. Ay lapag mo ang backpack mo, utos ng babae habang patuloy ang pagtulo ng laway sa gilid ng kanyang labi. Ibigay mo sa akin ang karne. At sa isang iglap, pinakawalan ni Wang Bin ang kuryente mula sa kanyang stun weapon. Napaigik ang babae at agad na bumagsak, nanginginig at nanghihina. Lumapit si Wang Bin, mariing nagsalita, alam kong sobrang nagugutom ka na pero hindi sapat na dahilan ang pagbanta sa buhay ko. Napatitig siya sa babae at sa isip niya ay, grabe, nakakaawa rin ang babaeng ito. Iniwanan niya ito ng isang pack ng instant meat at inumin. Pagkatapos ay kinuha niya ang dagger mula sa babae. Hihiramin ko muna ito, kapalit ng pagkain. Habang papalayo, napabuntong hininga si Wang Bin. Nabawasan pa ako ngayong gabi ng isang dinner. Samantala, nanatiling nakaupo ang babae, nakatitig sa pagkain na iniwan sa kanya. Napasabi na instant canned meat at inumin na hindi pa expired. Sa kanyang isip, naglalaro ang tanong, sino kaya ang lalaking iyon? At muling naglaway habang nakatingin sa pagkain. Napasabi si Wang Bin, kailangan kong makahanap ng lugar para makapagtago muna. Napabuntong hininga siya. Dahil sa mundong ito, ang mga tao ang mas nakakatakot at mapanganib, hindi ang mga zombies. Biglang may sumalubong sa kanya, dalawang lalaki, armado ng baseball bat at kutsilyo. Isa sa kanila ang nagbanta, boy, maging matalino ka. Ibigay mo sa amin lahat ng gamit mo. Kasunod ang isa, nadinig mo siya, di ba? Hahayaan ka naming mabuhay kung ibibigay mo lahat ng dala mo. Naisip ni Wang Bin, siguro narinig nila ang labanan kanina, ano ba to? Pagkatapos ng isa, kasunod agad ang panibagong gulo. Grabe, ganito ba talaga ang simula ko sa mundong ito? Biglang umatake ang isa pang lalaki gamit ang baseball bat. Agad itong nasalag ni Wang Bin. Tatlo pala sila, napapalibutan ako, bulong niya sa sarili. At ang stun baton ko hindi uobra sa tatlo sa isang atake. Narinig niya ang isa pang lalaki na nagsabi, tingnan niyo yung backpack niya. Nakaumbok, siguradong puno ng pagkain yan. Sagot ng isa, kahit wala yang laman na pagkain, pwede na tayong mabusog sa karne ng taong to. Nagalit si Wang Bin. Karne ko, lalaban ako hanggang huli. Mabilis niyang inilabas ang dagger at nahiwa ang isa sa mga lalaki. Mag-ingat kayo, sigaw ng isang sugatan. May dala siyang pala at dagger. Napasigaw ang isa pa, dumudugo ka. Tigilan mo agad yan, makaka-attract ng mga zombies. Ginamit ni Wang Bin ang pagkakataong iyon at mabilis na tumakbo palayo. Habang tumatakbo, napabulong siya, grabe, kakatapos lang ng isang gulo, kasunod agad ang mas malalang problema. Ngunit hindi nagtagal, natigil siya sa isang dead end. Napahinto siya at napasigaw, Diyos ko, hindi magandang biro ito. Kasunod noon, dumating ang mga lalaking humahabol sa kanya. Takbo pa, Kuto. Sigaw ng isa. Chief, akin na ang isang kamay niya para makabawi ako. Tirit pa ng isa. At sumigaw ang leader nila, sino ka para labanan ng Tiger Head Gang. Napamura si Wang Bin, shit, hindi maganda to. Samantala, mula sa itaas ng gusali, ang babaeng nakalaban niya kanina ay nakamasid lang habang kumakain ng meat pack na ibinigay sa kanya. Malamig ang kanyang tinig, ang mga baguhan ay talagang baguhan. Nagsimulang lumapit ang mga lalaki kay Wang Bin. Isa sa kanila ang ngumisi at nagsabi, relax, hindi ka naman agad mamamatay. Pero sa gitna ng tensyon, napansin ni Wang Bin ang babae sa likod ng mga kalaban. Tahimik itong nagbigay ng senadoryos na huwag siyang maingay. Biglang bumulagta ang isang lalaki, kinampas ng babae ang ulo nito ng bato. Doon na siya kumilos, mabilis at malupit, tumalon at sinipa sa ulo ang kalbo. Aray, matigas pala ulo nun, aniya. Good move, sambit ni Wang Bin. Sinong nagsabing pwede mong insultuhan ang ulo ko? Gigil ng kalbo at sumugod. Bigay mo sa akin ang dagger, utos ng babae kay Wang Bin. Tinagis niya ito, sumalakay, at tinarget ang weak spot, isang hiwa sa leeg. Matigas man ang ulo mo, ito, hindi, mariin niyang sabi.
Natulala si Wang Bin at napaisip na deserve naman niya yun mamatay. Pero first time kong makakita ng ganitong kamatayan sa harap ko. Ang isa sa kasamahan ang tumakbo palayo. Kahabulin ko, sabi ni Wang Bin, hindi ngayon ang oras, pidgel ng babae. Sumama ka. Sa ingay at sa dugo siguradong darating ang mga zombie. Tara, mukhang nasa tamang kasama ako, naisip ni Wang Bin habang tumatakbo. Mabuti siyang kakampi dito sa post-apocalyptic world. Dumagsa ang mga zombie. Muntik na tayo, bulong ni Wang Bin. Ilang oras na akong takbo ng takbo, buti na lang lagi akong nagjo-jogging noong high school. Aniya, salamat sa pagligtas ng buhay ko, sabi niya sa babae. Bigla siyang tinutukan muli ng kutsilyo. Na naman, akala ko magkakampi na tayo. Ang mga tao ay nagbabago, sagot ng babae. Hindi mo alam kung kailan babalik ang panganib. Bitawan mo yung electric shock na yan. Kalma, pag-usapan natin. Nilapag ni Wang Bin ang stun baton, mabilis itong sinipa ng babae palayo. Naiinis pa rin siya sa stun weapon ko, naisip ni Wang Bin. Sabi niya sa babae, magtiwala ka. Bibigyan kita ng maraming pagkain kung sasama ka sa akin. Ipinakita niya ang lahat ng stock. Nanlaki ang mata ng babae. Sa'yo lahat yan, basta magsama tayo ng 7 araw, mag-team up tayo, alok ni Wang Bin. Magiging akin lahat. Gulat ng babae. Buti na lang matalino ako, nagdala ako ng sobrang pagkain at kahit ibigay ko pa sa kanya ang kalahati, sapat pa sa 2 linggo ang matitira sa akin, isip ni Wang Bin. Sino ka ba talaga? Tiyusisa ng babae. Mukhang mayaman to, nasagi sa isip niya. Bakit puro luxury goods yan? Saan mo nakuha? Hindi ko masasabi ngayon, tugon ni Wang Bin, pero magtiwala ka. Kailangan kong magstay dito ng 7 araw. Sa pagbalik ko, magdadala pa ako ng maraming pagkain at iba pang bagay na magagamit pangako. Hindi niya ako pinatay noong una, binigyan pa ako ng pagkain at tubig, naisip ng babae. Hindi siya basta-basta. Fine. Sige, sabi niya. Hindi mo kailangang sabihin ngayon. Manahimik muna tayo rito sa tinutuluyan ko. Itinuro niya ang isang kwarto. Yan ang kwarto ko. Huwag kang papasok ng walang pahintulot. Doon ang kwarto mo sa kabila. Ibaba mo na depensa mo, sagot ni Wang Bin. Wala naman akong laban sa'yo. Mas mabuti magkakilanlan na tayo. Anong pangalan mo? Ako si Wang Bin. Ikaw. Nakairap ang babae. Guan Xiaoyu. Tawagin mo na lang akong Xiaoyu. Kung nagdududa pa rin siya, maiintindihan ko, ganito na ang buhay niya matagal na, isip ni Wang Bin. Pumasok si Wang Bin sa sariling kwarto. Grabe ang unang araw ko rito, salamat at makakapagpahinga na ako. Napansin niya lahat ng bintana tinakpen ni Xiaoyu. Ang bahay kahit maalikabok, halatang galing sa mayamang tao noon, sa mga dekorasyon palang mapapansin na. Baka may matatagpuan pang kayamanan, naisip niya at naghalungkat. Laking gulat niya, mga alahas. Kung tunay tong mga diamonds, daan-daang libo ang halaga sa totoong mundo. At di pa kasama yung iba. Shortcut to para yumaman. Baka maabot ko ang prime kung maging mayaman na ako, mapakasalan ko si Zhao Chen. Puminga siya. Kalma. Baka kay Xiaoyu to. Tanungin ko muna. Dali-dali siyang nagpunta sa kwarto ni Xiaoyu at habang sinasabi niya na Xiaoyu may natagpuan ako, binuksan niya agad ang pinto at nakita niya si Xiaoyu nakahubad, napasabi siya ng malaking gem, kita niya ang kokomelon ng dalaga at anong kailangan mo? Malamig niyang tanong kay Wang Bin, agad nagtakip. Sorry, hindi ko sinasadya. Paranta si Wang Bin at umatras. Anong gusto mong sabihin? Sigaw ni Xiaoyu mula sa loob. Iniisip nito na baka gusto bawiin ang mga pagkain daw. Sabi ni Wang Bin sa sarili na. Oo nga, babae siya. Hindi dapat basta pumapasok sa kwarto niya. Gusto ko lang itanong, pwede bang ibenta mo sa akin yung mga alahas sa kabilang kwarto? Mga alahas. Lumabas si Xiaoyu, nakaayos na. Kunin muna. Walang may nais dyan. Libre. Walang may gusto. Gulat si Wang Bin. Tumango si Xiaoyu. Dati, mag-ara ang lugar na to. At marami pang alahas sa paligid. Pero bakit mo kailangan ng mga yon para saan? Hindi nakakain, hindi napapalit ng gamit o ano paman at pabigat lang isuot. Napaluha sa tuwa si Wang Bin. Mahalaga to sa akin. At sinasabi mong marami pa. Ang weird mo, sagot ni Xiaoyu. Pero alang-alang sa pagkain, ipapakita ko pa yung iba pagkatapos kong kumain. Salamat, ang laki ng pabor mo. Wala yun, sagot niya. Basta kapalit, isang chichiriya. Ipinakita ni Xiaoyu ang iba pang alahas. Magiging milyonaryo ako sa mga to, ani Wang Bin. Ilang taon kaya katumbas bago ko magkaroon ng ganito sa totoong mundo? Sigurado ka bang ayaw mo talaga nito? Tanong niya. Sigurado, ani Xiaoyu. Sa katunayan, may malaking vault dito. Gusto mo, tingnan mo. Please, ipakita mo. Baka mas malalaking kayamanan pa yan. Sinubukan ko na buksan noon yun, palaging failed ang code, sagot ni Xiaoyu.
Kapag ganiyang vault, kapag ilang beses mali ang code, mag-alarm at automatic ka mare-report sa pulis, paliwanag ni Wang Bin. Panipi, sinubukan niya na buksan ang vault. Ilang beses na incorrect hanggang sa nabuksan niya. Holy, napaatras siya, sa lansan ng pera, alahas at gold bars. Kung necklace, siguradong napakahalaga nito. Nilagay niya sa bag ang ginto at alahas, itinapon ng papel na pera. Walang silbi to sa totoong mundo. Nagpahinga sila sa sofa at nakalapag ang bag sa lamesa. Tinitigan ni Wang Bin ang isang bihirang gem na mataas daw ang kalidad nito. Siguradong mahal to. Bitawan mo yang walang silbing bato, irap ni Xiaoyu. Mas mahalaga pa tong isang pirasong candy sa nakikita ko. Makinig ka, sagot ni Wang Bin. Ang mga gem, gold bars, at alahas na yan na akala mo walang halaga, meron akong paraan para maging mahalaga ito at ipalit sa kahit anong pagkain, sagot ni Xiaoyu na talaga. Bibigyan mo ko ng maraming pagkain kung makakapag-uwi ako ng maraming alahas. Panipi, napaisip itong si Wang Bin at tanong na, makikita ko pa kaya siya sa susunod. Naisip ni Wang Bin kausapin ang system kapag bumalik ako rito, saan ako mag-respawn pagbalik ko. Babagsak ba ako sa parehong lugar? Sagot ng system, sa loob ng 100 meters mula sa lugar na inalisan mo. Doon ka mag-respawn, good. Thanks, bulong niya, at sumagot na siya kay Xiaoyu na, oo. Kung makakahagilap ka ng alahas, bibigyan kita ng maraming pagkain. Umiti si Xiaoyu parang bata. Deal. Walang atrasan, huwag kang magsisinungaling, napasabi sa isip si Wang Bin na. Pagkain kapalit ng alahas, hindi na ko magloloko pa sa ganon. Nagkwento si Xiaoyu dito, ang pagkain na makukuha mo, tuyong daga at kung ano-ano. Kaya yung mga dala mo, luxury lahat yab. Kapag nalaman ng ibang tao, mababaliw at magkakagulo talaga sila. Bakit hindi kayo gumawa ng sariling supply at depensa? Tanong ni Wang Bin. Sinubukan na. Ilang taon na. Ang gobyerno nag-set up ng human bases, matataas na pader, hindi makakalampas ang zombies. Maraming gustong makarating doon pero iilan lang ang nagtatagumpay. Inaaral nila ang virus, kasabay nito ang pagpapalawak ng human base. Ang self-defending network na sinasabi mo malabo. Kailangan nyo na kaysa ang dominante na malakas na armed forces. Sa kabilang banda, yung pagkain sa human bases ay di sapat para buhayin ang mga tao. Yung dating normal parang panaginip na lang maibalik pa. Eh ikaw, anong ginagawa mo sa buhay? Q-season niya, paano mo napapalit yung alahas sa pagkain? Nag-iisip si Wang Bin kung anong sasabihin. Mangangalakal ako sa malayong lugar, palihis niya. Nangongolekta ng alahas at ginto para ipalit sa pagkain sa mga matataas na tao. Sana huwag na siyang magtanong pa, isip niya. Alright, tugon ni Xiaoyu. Sasamahan kita sa araw sa paghahagilap. Pero huwag kang kikilos sa gabi, may mga trap ako sa paligid. Biglang sigaw mula sa labas. May nabitag, ani Xiaoyu. Dali-dali silang tumakbo. Nakita nilang napapalibutan na ng Tigerhead Gang ang bahay. Tigerhead, sila yung hamarang sakin kanina, bulong ni Wang Bin. Problema to, pinalaya natin yung isa. Kailangan nating magpak at umalis, mabilis na sagot ni Xiaoyu. At madidinig ang mga Tigerhead Gang. Hoy, isang mata, sigaw ng leader. Sa kasamahan, sigurado ka bang nandito sila? Oo, tugon ng tauhan. Madalas ko siyang makita rito, yung babae. Ang lakas ng loob niyang labanan ng Tigerhead dito pa. Sa teritoryo nila, gigil ng leader na si Chen. Patay yan ngayon. Inyo siyang hanapin ng buhay. Paano na tayo? Pabulong ni Wang Bin. Ang dami nila. Hindi na tayo pwedeng magstay. Dadalhin kita sa isa pang safe spot, sabi ni Xiaoyu. Dumating sila sa isang lugar. At napasabi si Wang Bin na alam ko na ang mga palaboy ay hindi dapat mapili. Pero ang lugar na ito ay, bumungad ang daming zombie sa baba, ang ingay nila. Paano ako makakatulog? Sabi pa niya. Duwag, asar ni Xiaoyu. Sira ang hagdan. Hindi yan makakaakyat. Huwag ka lang maingay, hindi tayo matutunton. Nilabas ni Wang Bin ang cellphone. Mag-scroll muna ako para di ako mawindang sa ingay. Buhay pa battery ng cellphone mo. Gulat ni Xiaoyu. Paano yun? Meron yan ng music. Tanong ni Xiaoyu. Gusto mo ba makinig? Alok ni Wang Bin. Pwede ba? Parang batang napangiti si Xiaoyu. Iniabot ang earphones. Napasabi sa isip si Wang Bin na ibang-iba na siya ngayon, kanina mukha siyang killer. Ngayon ordinaryong teenager na babae na. Habang nakikinig, natigilan si Xiaoyu. Naalala niya ang normal na buhay, ang kanyang pamilya. Kaya naman hindi niya napigilan ang maiyak, sobrang miss na niya ang mga panahong buo pa sila, lalo na ang kanyang mga magulang. Ibinalik niya ang earphone. Ipirin mo ang baterya, hindi ko na maalala kung kailan huli akong nakinig ng musika. Naalala ko tuloy ang mga magulang ko. Para makasurvive siya ng ganito katagal, ang dami niyang tiniis, isip ni Wang Bin.
Kaya ibinabalik niya ang earphone sa tenga ni Xiaoyu. Anong ginagawa mo? Makinig tayong dalawa, ngiti ni Wang Bin. Di ko alam na mahilig ka pala sa music. Sa susunod, dadalan kita ng cellphone at maraming power banks. Talaga, thank you? Sagot ni Xiaoyu, bahagyang namula. Napangiti si Wang Bin at naisip niya sa sarili, bagay pala sa kanya ang ngumiti. Mas cute siya. Naalala niya si Zhou Chen. Kalma, hindi pwedeng sabay. Pero sa sandaling iyon, dama niya ang kakaibang tibok ng puso. Nagpatuloy silang nakikinig hanggang sa unti-unting dalawin ng antok, magkatabi silang nakatulog sa gitna ng mundong puno ng zombies. Kinaumagahan ay nagsimula silang magplano. Ipinakita ni Xiaoyu ang isang lumang mapa kay Wang Bin at ipinaliwanag, ang Tigerhead Gang ay isa sa 4 na pangunahing gang dito sa lungsod. Sila ang may kontrol sa west. Sinabi ni Xiaoyu kay Wang Bin, ang mga lalaking umatake sa'yo kagabi ay galing sa gang na yon. Sila ang may kontrol sa lugar na ito. Dagdag pa niya, kung hindi lang sana dumagsa ang napakaraming roamers kagabi, hindi natin sila hahayaang makatakas. Pero ngayon siguradong hinahanap na nila tayo. Habang seryoso ang kanyang mukha, nagpatuloy si Xiaoyu. Nakailang beses na rin akong nagkaroon ng engkwentro sa kanila sa lugar na ito. Kaya sigurado akong alam nila kung nasaan ako. Ipinaliwanag ni Xiaoyu kay Wang Bin, si Tiger ang namumuno sa gang. Mahigit 60 tao ang nasa ilalim niya at bukod pa roon may hawak silang 12 ng baril. Hindi basta-basta kalabanan ang mga yon. Ipinaliwanag pa ni Xiaoyu, sinakop na rin ng Tigerhead Gang ang 7 Color Park, ang pinakamataas na gusali sa west. Maayos pa ang gusaling iyon at may sarili pang supermarket. At nang dumating sila roon, nilimas nila lahat ng laman, wala silang itinira. Napaisip si Wang Bin, 60 tao at 12 ng baril. Mukhang malabong maghiganti sa ngayon. Kasunod namang dagdag ni Xiaoyu, at kailangan mo ring malaman na bukod sa Tigerhead, may 3 pang malalakas na gang na naghahari dito sa lungsod. Sa lahat ng mga gang, ang pinakamalakas ay ang Wild Shark Gang na nasa silangan. Pinamumunuan ito ni Xing na may higit sa 100 tauhan at mahigit 20 baril. Sila ang kinatatakutan ng lahat. Ang susunod naman ay ang Giant Bear Gang sa Hilaga na pinamumunuan ni Bear. Kahit na may mahigit 40 tauhan at 8 baril lang sila, nakakuha naman sila ng maraming pampasabog at granada. Dahil dito, sila ay naging napakadelikado at kinatatakutan. Ang pinakamahina sa 4 ay ang Hawk Gang sa timog na pinamumunuan ni Fei. Mas mababa sa 6 na po ang miyembro nila at may 12 baril. Pero kahit ganon, kilala ang bawat isa sa kanila na malalakas at bihasa sa laban. Dahil dito, kahit ang ibang gang ay hindi basta-basta nang hihimasok sa kanila. At ganyan nga nahahati ang lungsod, ang 4 na pangunahing gang ay kanya-kanyang may hawak ng kanilang teritoryo. Bawat isa'y namumuno at nagtataguyod ng katahimikan sa sarili nilang nasasakupan. Bukod pa sa 4 na pangunahing gang, may mga tao ring nabubuo sa maliliit na grupo. O kaya mga individual na namumuhay mag-isa katulad ko. Sa ngayon, wala pang 1,000 tao ang natitira sa bayang ito. Noong una, umaabot ito sa 2 milyon pero karamihan ay naging zombie at ang iba na may tumakas na. Mahinang bulong ni Wang Bin. 2 milyon noon at ngayon 1,000 na lang. Katapusan na talaga ng mundo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Xiaoyu at nagtanong. By the way, may ideya ka ba kung saan ako makakahanap ng vault dito sa lungsod? Sagot ni Xiaoyu. Vault? Hindi ko masyadong napansin. Pagkatapos ng Doomsday, nilimas agad ang lahat ng bangko. Kinuha na ang lahat ng may halaga. Wala na rin namang silbi ang mga iyon ngayon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Pero kung may lugar na posibleng may natirang ginto, iyon ay nasa teritoryo ng Wild Shark Gang sa silangan. Doon kasi matatagpuan ang pinakamalaking bangko noon. Sabi ni Xiaoyu, dati, narito ang pinakamalaking bangko sa buong lungsod. Doon dinadala ng mga armored escort vehicles ang pera para sa safekeeping. Napaisip si Wang Bin at sumagot, kung ganun mukhang mahirap para sa atin na kumuha ng kahit kaunting ginto mula roon. Mahigpit ang paalala ni Xiaoyu. Mas mabuti nang kalimutan ang ganyang ideya. Ang Wild Shark Gang ay hindi basta-basta, hindi natin kayang makipagbanggaan sa kanila. Napakamot ng ulo si Wang Bin, bahagyang pawisan pero nakangiti. Relax, hindi naman ako ganun katanga para subukan ang imposible, parang itlog na babanggain ang bato. At sa mga sumunod na araw, ikinwento ni Wang Bin. Sa mga panahong iyon, hindi kami lumabas ng bahay ni Guan Xiaoyu. Doon lang kami nanatili, nagtatago at nagbabantay. Paminsan-minsan, napapansin ni Wang Bin ang ilang tao na nagdaraan sa ibaba. Sigurado akong mga tauhan sila ng Tigerhead Gang, bulong niya sa sarili. Pero hindi sila ng ahas pumasok dahil sa dami ng mga roamers na nagkalat sa paligid. Sino bang mag-aakalang mas pipiliin pa naming manatili dito kasama ang mga roamers kaysa sumabak sa kamay ng Tigerhead Gang?
Dumating na ang araw na kailangan ng bumalik ni Wang Bin sa totoong mundo. Tinawag niya si Xiaoyu. Xiaoyu, matiim ang kanyang tingin bago siya nagsalita muli. Makinig ka, napagdesisyonan kong ibigay sa iyo ang lahat ng pagkain at inumin na natitira sa akin. Nagulat si Xiaoyu na pataas pa ang boses niya. Ha, hindi pwede. Paano ka mabubuhay kung ibibigay mo sa akin lahat ng pagkain at inumin mo? Umiti lang si Wang Bin at mariing tumugon. Hayaan mo na ko riyan. Ang importante, kunin mo ang pagkain at inumin at magtago ka sa ligtas na lugar. Seryosong tumingin si Wang Bin kay Xiaoyu at sinabi, lalayo ako ng 7 araw. Ingatan mo ang sarili mo. Babalikan kita pagkatapos. Nanahimik lang si Xiaoyu, nakatitig sa kanya ng diretso. Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala at hindi maipaliwanag na bigat ng damdamin. Pagkasabi ni Wang Bin na aalis siya ng 7 araw, bigla na lang siyang niyakap ng mahigpit ni Xiaoyu. Ramdam ni Wang Bin ang panginginig ng katawan nito at ang init ng yakap na parang ayaw na siyang pakawalan. Namula ang pisngi ni Wang Bin at napatulala, hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon mula kay Xiaoyu. Parang naririnig niya ang tibok ng puso nito na puno ng takot at pangungulila. Sa isip ni Wang Bin, hindi ko siya masisisi sa mundong ito na puno ng kamatayan, ang iwanan siyang mag-isa ay parang isang malupit na parusa. Nabigla si Wang Bin sa higpit ng yakap ni Xiaoyu. Xiaoyu, anong bulong niya halatang naguguluhan. Ngunit sa halip na sumagot, marahang umangat ang tinig ni Xiaoyu, puno ng pakiusap at pangamba. Pwede bang huwag ka na munang umalis? O kung saan ka man pupunta, isama mo na lang ako. Napatitig si Wang Bin sa kanyang mga mata. Kita niya ang lungkot, takot at pagnanais na hindi siya muling maiwan mag-isa. Malungkot na tinignan ni Wang Bin si Xiaoyu at mahinahong nagsabi, pasensya ka na, Xiaoyu, kailangan kong umalis ng 7 araw. At hindi kita pwedeng isama. Bahagyang napatungo si Xiaoyu, ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Ngunit agad na dinugtungan ni Wang Bin, puno ng pangako ang tinig. Pero nangangako ako, babalik ako pagkatapos ng 7 araw. At pagbalik ko, magdadala ako ng mas maraming pagkain at iba pang mga gamit na makakatulong sa atin. Matamang tumingin si Wang Bin kay Xiaoyu, seryoso ang mga mata habang bumulong. Pangako mo sa akin, mag-iingat ka. Antayin mo ako, ha? Sandaling natahimik si Xiaoyu, halatang nag-aalala pa rin. Ngunit sa huli, marahan siyang tumango at mahinang sumagot. Okay. Ramdam ang bigat ng kanyang tinig, parang pilit na pinatatag ang sarili kahit nangingibabaw ang kaba. Pagpasok ni Wang Bin sa kanyang kwarto, hawak-hawak ang cellphone na pabuntong hininga siya. Hindi ko dapat sinabi kanino man ang lokasyon kung saan ako babalik, bulong niya sa sarili. Ngunit matapos ang mga araw na magkasama sila, dama niya ang tiwala. Pero si Xiaoyu, isa siya sa mga taong pwede kong pagkatiwalaan. Sa totoo lang, ako ang dahilan kung bakit siya nadamay. Dahil sa akin, siya ngayon ang hinahabol ng Tigerhead Gang. Sa kabilang banda, mag-isa namang nakaupo si Xiaoyu sa ilalim ng malamlam na kalangitan. Malinaw ang bigat ng iniisip niya at baka sa kanyang mukha ang lungkot at pangungulila. Hawak ni Wang Bin ang kanyang telepono at nakita niya ang oras, ilang segundo na lang bago magpalit ng araw. Tahimik siyang nangako sa sarili, maghintay ka, Xiaoyu. Ibebenta ko ang mga alahas at ginto at babalik akong may magandang bagay para suklian ang lahat ng kabutihan mo. Pagpatak ng 12:00, isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa paligid, hudyat ng kanyang pagbabalik sa tunay na mundo. Biglang tumakbo si Xiaoyu papunta sa kwarto, halos mabali ang seradura sa bilis ng pagbukas niya ng pinto. Bin! Sigaw niya, puno ng kaba at takot. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay katahimikan. Walang Wang Bin. Walang iniwang bakas, para bang naglaho na lang ito sa hangin. Unti-unting nanghina ang tuhod ni Xiaoyu at napakapit siya sa pinto. Ang sigaw niya ay nauwi sa isang bulong puno ng pangungulila at pangamba. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin ng gabi at ang bigat ng katotohanang iniwan siyang mag-isa. Ngayon, maghihintay si Xiaoyu, pero ang tanong, babalik pa nga ba si Wang Bin? Sa gitna ng gabi, kumikislap ang mga ilaw ng syudad. At sa isang sulok ng madilim na parke, maririnig ang boses ng isang babae, halatang kinakabahan pero may halong pananabik. Are we really doing this? Paano kung may makakita sa atin? Humisi ang lalaki, halatang sabik at puno ng kalokohan. Hihi, yun ang mas masayang parte. Wow, I'm back. Sigaw ni Wang Bin, bakas ang saya at pananabik sa kanyang mukha. Oops, sorry to interrupt. Please continue, biro ni Wang Bin habang nakataas ang daliri at nakangiti pa. Kitang-kita sa likod niya ang isang magkasintahan na agad na patigil sa kanilang bembangan. Kasunod noon, huminga siya ng malalim, pinuno ang baga ng sariwang hangin. Ma'am, the fresh air. Habang nakatanaw si Wang Bin sa maliwanag na syudad, napabuntong hininga siya ng maluwag. This is paradise compared to the post-apocalyptic world.
Paglingon niya bumungad ang bigat ng dala niyang backpack. Umisi siya at halos hindi makapaniwala. Not to mention, I've got a whole backpack of jewelry and gold. Habang hawak-hawak ang cellphone napangiti si Wang Bin. Must tell Zhao Chen I'm rolling in money now. I'm gonna give her a better life. Nagmamadali niyang dinial ang numero at halos hindi maitago ang excitement. Hey, babe, I'm back. Where are you? Let's meet up. Sabi niya puno ng ngiti at pag-asa sa tinig. Sa loob-loob niya ramdam ni Wang Bin ang matinding tuwa. Hawak niya ang backpack na puno ng ginto at alahas tila hawak din niya ang bagong kinabukasan. Para sa kanya ito na ang simula ng mas magandang buhay hindi lang para sa sarili niya kundi lalo na para kay Zhao Chen. Habang masiglang kausap ni Wang Bin si Zhao Chen sa telepono hindi niya alam ang totoong sitwasyon sa kabilang linya. I'm viewing an apartment with my family. Talk to you later, malamig na sabi ni Zhao Chen. Are you buying one? Where? I'll come meet up with you, masiglang sagot ni Wang Bin puno ng excitement. Pero sa kabilang dulo, isang kamay ang nakahawak sa bewang ni Zhao Chen. Hey, babe, can you hear me? Bad connection over here, bulong ni Zhao Chen. Tahimik lang, hindi nagpahalata. Habang kausap pa rin ni Zhao Chen si Wang Bin sa telepono, kasama pala nito ang kanyang kabit na kadikit sa kanya at patuloy ang mapangahas na kilos. Bahagya siyang napatingin dito at mamulong ng mahina. Stop it, idiot. Pero sa kabilang linya, si Wang Bin di siya madinag, sorry babe, it's the bad connection. Paliwanag niya na may kasamang pilit ng ngiti. Walang kamalay-malay si Wang Bin habang sa harap mismo ni Zhao Chen ay may nangyayaring lihim na siguradong ikakayanag ng tiwala niya kapag nalaman niya ang katotohanan. Habang kausap ni Zhao Chen si Wang Bin biglang bamulong direkta sa kanyang tenga ang kabit. Tell him everything, and I'll pay your down payment on the new apartment. Nanlaki ang mata ni Zhao Chen na natukso ng husto sa alok ng kabit nito. Wang Bin, meet me in the sales office of Golden Green Town. I'll be waiting. Agad namang sumigla ang boses niya puno ng tuwa at pananabik. Okay. Kailangan ko lang may asikasuhin sandali. Pupunta ako agad dyan sa lalong madaling panahon. Habang nakangiti, dama ni Wang Bin ang pananabik na muli siyang makikita ng babaeng pinakamamahal niya. Sa isip-isip niya, ito na ang simula ng mas magandang buhay para sa kanilang dalawa. Sa sobrang tuwa ay hindi maitago ni Wang Bin ang kanyang ngiti. Tumitalon-talon pa siya sa saya habang hawak ang telepono. Terrific! Ibebenta ko lahat ng alahas at ginto at sorpresahin ko si Zhao Chen sa pagbili ng isang villa para sa kanya. Puno ng pangarap at kasabikan ng kanyang puso. Para kay Wang Bin, ito na ang pagkakataon upang maibigay ang marangyang buhay na matagal na niyang pinapangarap para kay Zhao Chen. Abangan sa susunod na chapter ang mangyayari, magiging mayaman na nga ba talaga si Wang Bin at mapapakasalan ba niya si Zhao Chen? O tuluyan na siyang ipagpapalit nito? Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.